Kamusta mga Repapits? Nandito na naman tayo sa aking video na kung saan another business at pera na naman ang pag-uusapan natin because this is what matters the most. Hindi yung kung ano mga bagay na wala namang kwenta tulad ng pagpe-Facebook, paglalaro nyo ng Candy Crush na wala namang kapararakan. So, makikita natin dito sa whiteboard ko, ang sabi dito ng pamagat ko ay online business requirements. Meron akong lista dito na kung saan 11 mga requirements or mga 11 mga subjects na dapat nating meron tayo, dapat nating gamitin para sa online business natin. Pero bago tayo mag-umpisa sa mga listahan natin yan, sasabihin ko muna sa inyo ang golden rules sa online business. You should always play positive no matter what at all costs. Wag nyong ilalet ang mga positive vibes, negative vibes, mga negative feedbacks mula sa mga taong nag-o-object sa inyong prospective online businesses. You should always play positive. Never let the negative stuff get in the way for your success. Parang ganoon. So ngayon, bukod dyan, kinakailangan natin ng maging organized tayo sa mga sarili natin. Maging responsible tayo sa mga bagay-bagay. At meron pa akong nakalimutan ko yung sasabihin ko. Isa sa mga golden rules ay ikaw mismo hindi ka dapat magkakaroon ng na magtatayo ng business. Katulad ng sinasabi ko kanina, kinakailangan mo maging positive or mag-play positive at all times or at all costs. You should never let negative vibes, negative feedbacks, negative objections mula sa kung sinong tao. Dahil ito'y makakaget in the way sa inyong prospective online businesses. Bukod sa golden rule na yon, kailangan, since nabanggitan natin ang objection, dapat ikaw mismo sa sarili mo, wala kang objections. Dahil pag meron ka sariling objections, hindi ka pa man nag-uumpisa sa may business mo, talo ka na. Bagsak na agad ang ideas na iniisip mo. Dahil ikaw mismo, wala kang tiwala sa sarili. So, kinakailangan meron kang self-confidence sa sarili mo. Huwag kang babase sa kung ano lang sinasabi ng mga tao. So, golden rule, always play positive. Never let the negative vibes get in the way sa iyong prospective online businesses. At yun nga, na huwag kang magkakaroon ng sarili mong objection dahil ikaw mismo ang nagsisilbing critics, nagsisilbing haters sa sarili mong online business na ipuput up. Ang daling isipin, di ba? Huwag mong i-assume yung mga bagay na, paano geto ganyan? What if, blah, 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 blah. Hindi ganun. Kasi, paano mo malalaman ang isang bagay kung totoo o hindi kung you never try? Di ba? If you haven't tried yet, paano mo malalaman kung totoo o hindi? Paano mo malalaman pag tinikpang ko to? Paano natin malalaman kung itong pinta na to, kung ito ba'y mapait, mapakla, matamis, maalat? Kung hindi ko gaganyan ko sa dila ko. Di ba? I-assume mo lang laging mapait. Kung sasabihin ko sa inyo, hindi mapait to. Matabang ang lasa nito. O, di ba? Hindi nyo alam kung ano magiging outcome ng inyong mga instincts, mga ideas. At saka kinakailangan talaga maging positive tayo. May mga gusto tayong bagay na gustong gawin. Kailangan, bago tayo magkaroon ng such objections, kahit mga sa sarili natin, i-try mo muna. Huwag ka munang mag-a-assume o huwag mong i-a-assume, i-pre-assume na walang mangyayari sa iyo, wala kang mapapala.
Maaari bumagsak ka sa isang shot, pero it doesn't mean na babagsak ka all the times na tinatry mo. Kasi nga sa buhay, try and try till you die, motherfucker. Parang gano'n. So, meron akong 11 listahan dito. So, nasabi ko na sa inyo yung mga golden rules para sa online business. Ang una nating magiging puhunan sa online business, hindi lang basta yung kapital at yung funds. Dahil pwede nga tayo mag-online business na ang kapital ay laway lamang. Laway lamang o yung ating smart na pag-iisip. Dito sa number 1, kinakailangan natin, kaya ko nilagay itong number 1 sa number 1 dahil ito nga ang pinaka-main ingredients para sa inyong online business. Kinakailangan nyo ng big, powerful ideas. Ideas, mga gimmick na wala sa iba. Ideas, mga gimmick na tanging ikaw lang nakaimbento, na tanging ikaw lang ang nag-umpisa, tanging ikaw lang nakauna, tanging lahat, as in, ikaw ang the first. Plans. Kung meron kang big ideas, kung wala ka naman matinong plans, magkakagulo-gulo yung diskarte mo rito sa online business mo. So, sa third, kinakailangan mong maging creative. Pag sinabi mong creative, katulad niyan, ano ba ang i-offer natin sa online? Mag-o-offer ba tayo ng mga services natin? Mag-o-offer ba tayo ng kung ano nung products? Ano ba i-offer natin? Wala tayong pera pambili ng mga products na pwede ipang buy and sell. Wala tayong mga services na kayang i-offer. Ano pa ba ang it's either meron ka nun o wala nun. Hindi tayo pwede mag-stick lang sa isa or dalawang subject. Maganda mag-stick tayo sa multiple subjects na i-offer natin sa online business natin para nga worth few thousands of dollars ang value ng online business natin. Kailangan mong maging creative. Katulad na lang nitong napapaload ninyo. Habang naloload kayo, binibigyan nyo ako ng pera sa paloload nito. Lalo na pag kinlik nyo na yung subscribe button. Isipin niyo, simpleng effort na ganito, yung knowledge ko, tinuturo ko ngayon sa inyo for free. While at the same time, nagiging masaya ako dahil natutulungan ko yun at na-excite ako sa pinaggagawa nito while making money at the same time in the comfort of my room. Di ba? So, kailangan mo maging creative. Magbigay ka ng mga ideas na kakaiba na ikaw lang may first idea na kung saan sa'yo lang mahahanap. So, aggressive. Kailangan maging aggressive ka sa iyong mga prospective plans o mga prospective mo. Kinakailangan maging aggressive ka. Kasi parang ganito yan may isang pagkain sa lamesa, alam mong may 3 dambuhala doon na gutom. Tapos ikaw nagugutom ka rin na isang palitong tao. Kung hindi mo i-grab agad yun, uunahan ka nung 3 dambuhala na yon. So, kinakailangan mo maging aggressive na sa ganun, ikaw ang manguna sa game. So, willingness sa number 5. Kinakailangan nito, pag gumagawa kayo ng online business, hindi po pwede yung kumita lang kayo ngayon, kumita lang kayo few hundred, tapos later on, stop na kayo. Kinakailangan, willing kang gawin tong business na to. Hindi mo gagawin to ng parang seasonal lang o Kinakailangan, once na nag-start ka, tapusin mo ang in-start mo. Tapusin mo ang inumpisa mo. Kaya kinakailangan mo ng willingness sa ganitong field ng business. Motivation. Kailangan natin ng motivation dito sa number 7. Kailangan natin ng mga motivation para nga ma-improve at patakbo natin ang online business natin ng matino. At alam niyo na siguro kung ano mga explanation pag sinabi mong motivation. Magkakaroon ka ng mga motivations sa mga past at present mong pangyayari sa buhay. Motivation, meron ka dapat niya. Kung wala kang motivation, parang ang hirap yatang gawin itong mga bagay na to. At syempre, since business pa nag-uusapan, naandito rin ang listahan na maging business-minded ka. Huwag ka magiging work or employment-minded lang. Kinakailangan mo maging business-minded dahil pinapasok mo ang field ng pagiging negosyante. So, huwag kang magtitink na regular consumer ka lang, regular buyer ka lang ng such product na nabibili sa commercial. Kinakailangan mo maging business-minded or in other words, kinakailangan mo mag-act at totally, literally,
umakto ng professional. Money motivated, syempre, sino ba kailangan pang paliwanagan ng maging money motivated tayo? Business nga tayo, di businessman, negosyante. So magiging money motivated tayo syempre. Maging oriented tayo sa mga bagay-bagay na ginagawa natin para sa ating online business. Kung hindi tayo organized sa mga bagay-bagay, mapapaktap ang mga sinimulan nating business. Lalo na yan kung kumita lang tayo ng few hundreds or few thousands of bucks, tapos later on nabaliwala sa'yo. Tapos yung mga customers mo ay hindi mo na binibigyan ng much attention nang dahil sa kumita ka na, nabayaran ka na. Hindi ka na nagbibigay love and attention sa mga customers mo. Dapat ang alagaan mo yung customers mo para alagaan ka rin niya. Love and respect ka niya. So, dito sa number 11, yung pinakahuli, kinakailangan mo ng passion. Kailangan sa online business mo, kasi maraming multiple items na pwede mong i-offer sa online business mo. Kung wala kang love and passion at respect sa ginagawa mong business, sa negosyo na to, hindi ka rin niya ila-love, respect, at bibigyan ng mas magandang future para magkaroon ng fortune. Kailangan magkaroon ka ng passion sa ginagawa mo na sa ganun hindi ka mabigatan sa sarili mo. Kasi kung ito ginagawa mo bilang trabaho, hindi mo totally basta ma-enjoy ang paggagawa ng online business, ang pagninegosyo. Lumalabas na tuloy na nilalaro mo yung tinatawag ko sa may video ko na 15-30 loop of shit or 15-30 na formula na kung saan para ka lang nagninegosyo under employment. Pero kung ito'y magbibigay ka ng much attention, much love, much passion, much respect, itong negosyo na to, itong trabaho na to, kung tutusin, ay magsisilbing laro lamang sa'yo. Magsisilbing laro lamang sa'yo, enjoyment or fulfillment mo ang ginagawa mo tong online business. So, kinakailangan natin yan, 11 listahan na yan, para maging successful tayo. Bukod dun sa mga golden rules na you should always play positive and never let the negative vibes get in the way sa inyong online business. Kung palagay nyo interesting at informative tong video na to, i-click nyo yung subscribe button at i-share nyo ang video ko. The more na ginagawa yan, the more na mag-upload ako ng mga ganitong videos na pwede nyong gamitin. May mga tanong kayo, maglagay lang kayo dyan sa comment at i-inbox nyo ako at sasagutin ko kayo.